Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Johan. At sa video po nga ito, ipapakita ko po ang aking ginawa na Laravel base point of sale and inventory system po. So, yun. Bago tayo magsimula, gusto ko munang ipaliwanag kung bakit mahalaga ang isang POS. Alam mo yun. At inventory system. So, sa isang negosyo, lalo na kapag maraming produkto, napakahirap i-manage ang stocks kung mano-mano lang ang proseso, di ba? Madalas nagkakaroon ng pagkakamali sa presyo, hindi na monitor kung ilan ang piraso ang natira, at minsan minsan nakalimutan kung alin ang may expiration date na, so madali na ma-expire. So yun, ang point of sale and inventory system ay tumutulong para maging mas organized at mabilis ang proseso. Halimbawa, kung may bagong delivery ng produkto, madali lang idagdag sa system, di ba? Kung may nabenta o automatic na bawasan ang stock, at kung gusto mo ng may-ari ng negosyo na makita kung alin ang mabilis mabenta, nandiyan agad ang records. So yun ang importansya na point of ang ating system. So kaya dito pinili ang Laravel framework, kasi ang Laravel ay isa sa pinaka mas ginagamit na PHP frameworks dahil sa ganda ng structure, security features at bilis ng development. So ginagamit ito ng MVC pattern. Ibig sabihin, hiwalay ang logic, data at design. So mas malinis at madaling i-maintain ang code. So yun, system na ito, nagamit tayo ng Laravel. So para hawakan ng logic, may SQL bilang database kung saan nasasave ang lahat ng products at transaction na at break templates para sa views o design pala ng page. Medyo kalimutan ko. So sa demo na ito ay papakita ako kung paano nakaayos ang buong project, kung paano konektado sa database, at syempre ang mga pangunahing features tulad ng pag-manage ng product, pag-add, pag-edit, pag-active o deactivate, at pag-delete ng product, delete ng products. So, at mamaya ipapakita ko rin yung posibleng expansion ng system patungo sa sales transaction o post site. So ngayon simulan na natin pagtingin sa structure ng mismong Laravel project. So yun, tara. So sa Laravel gumagamit tayo ng tinatawag na MVC pattern or model view controller. So dito sa file explorer, dito tayo sa SAMP, then htdocs, then nandito yung yung folder natin na ginawa. So yan, post inventory. So ngayon hanapin lang natin yung roots and web PHP. So dito nakalagay ang mga URL path at kung saan controller sila pupunta. Makikita sa sa roots web, tapos hanapin yung web.php. So dito naman
Dito tayo sa model. So yan, kita nyo product. Dito nagrepresent ng mga table sa database. Halimbawa, ang product PHP model ay tumutukoy sa products table, at dito natin dinidefine kung anong fields ang pwedeng puunan. So yan, bali dalawa yun, products, product controller yun siya. So dito naman sa sa controller, dito naman nakalagay yung logic, katulad ng pinakita ko nga, product controller. So ang function para mag-add ng product, mag-update, mag-delete at mag-toggle ng status. So dito naman sa views, nakita nyo sa views, yung nakita nating user nasa folder, gumagamit tayo ng Blade template engine para pagsamahin ng HTML at Laravel codes. Yun, dito nakita nyo, dito na tayo sa database. Ngayon naman yun, makita nyo may database tayo. Dito tayo ngayon sa mismong system. Ito naman yung products page na makita dito lahat ng produkto kasama ang kanilang details, tulad ng pangalan, SKU, diba? So lagay tayo dito mag-add tayo ng product. So ilalagay lang natin yan in product name, Shabamski. So dito naman lagay tayo ng capital price. So yan, selling price natin dapat yan, mas mataas para may profit tayo. Lagay kayo ng quantity and minimum stock. So ang stock natin 50. Kailan ang expiration date niya? Bawal yung ngayon, dapat yung yung susunod pang taon, kundi susunod na buwan. So pili tayo dito ng picture na pwedeng ilagay or image ng product natin. So yan na, save product na natin. So yun, at na-add na nga. So pwede natin i-edit dito. Yan, pwede natin yan i-edit. So yun, all product natin yan, 3 pa lang. Then yun na. So pwede natin i-delete siya. Tingnan natin dito sa report. Yan, mga naka-login tayo dyan. Dito naman makikita yung mga yan, sales report natin nakikita dyan. Wala pa tayong binibenta eh. So dito muna tayo, paparan muna natin ang login. Yun, diba? Kita yung total price, total sale. So yan, register naman. Tingnan natin kung gumagana dito. Lagay lang natin dyan and then register na. So yan,
Yan, register. Boom. Tingnan natin, no? Naging 4 na yung user niya dahil nagdagdag tayo ng isang user. So pwede edit tulad ng dun sa product, pwede nating edit yan. Makikita nyo yan. Sales natin. Boom. So ayan na. Fast moving product natin yung GF tsaka Chef Amski. So dito naman tayo sa shop. Ayan ang shop natin. Diba? Bale, nagdagdag ako dyan ng tawag dyan ng mga products. So ayan na. Add to cart natin. Add to basket pala. Sorry. And then tagay lang tayo ng cash payment. So makikita nyo sa baba nyan, nakalagay na ko ilan ng sukli. Then check out natin. Then marireceive tayong resibo pagka check out natin. Then open nyo lang yan. And then yan na. Yan na yung resibo natin. So yun lang. Maraming salamat sa inyo. At sana naunawaan nyo. Tapos na tayo. So sana naintindihan nyo at naparating ko ng malinaw kung paano paganahin. So yun, thank you ulit. Maraming salamat. Bye bye.